Narito ang written version ng script mo sa Filipino, Tagalog, conversational at natural na paraan, tulad ng kwentong pampelikula o viral story. Walang dagdag na heading o paliwanag, diretsong kwento lang. Ang mahinang ugong ng mga pasaherong sumasakay ay naririnig sa gate ng airport. Nagkakagulo ang mga tao habang naglalakad pasulong, nagpapakita ng tiket, bit-bit ang mga carry-on bag, nakatitig sa pangarap ng komportabling biyahe. Sa gitna ng karamihan ay isang lalaki na sa tingin ng karamihan ay ordinaryong pasahero lang. Nakasimple polo shirt, faded jeans, at baseball cap na nakababa sa mukha. Magaan ang mga hakbang niya, parang ayaw niya talagang mapansin. Ang lalaking yon ay si Manny Pacquiao, ang boxing legend, world champion, senador ng Pilipinas. Pero sa sandaling yon, walang flashing camera, walang sumisigaw na fans, walang maingay na arena. Si Manny lang, tahimik na hawak ang boarding pass at nakapila katulad ng iba. Nang makalapit siya sa gate, tiningnan ng flight attendant ang ticket niya sa kasya. May bahagyang ngisi sa labi niya. "Sir," sabi niya ng matalim, "first class to, sigurado ka bang sayo to?" Nagkatinginan ang mga nasa likod niya, naramdaman ang tono. Tumango lang si Manny, kalmado ang mukha, mabait ang mata. "Opo, ma'am," mahinang sagot niya. Pero hindi kumbinsido ang attendant. Tumingala siya, tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. May standard ang first class. Mukhang may pagkakamali. Pakikalmahan mo muna sa gilid. Aayusin natin to, malakas ang boses niya, narinig ng mga malapit. May ilang businessman na nakasweet ang nagtinginan, natatawa. Bulong ng isa, hindi naman mukhang first class material. Tumawa pa ang isa, baka naka-upgrade lang siya. Hindi nagprotesta si Manny. Hindi niya binanggit ang pangalan niya o nagdemanda ng recognition. Tahimik siyang lumayo, hinintay habang dumadaan ang ibang pasahero. Walang galit, walang yabang, puro kababaang loob lang. Pagkatapos ng ilang sandali, bumalik ang attendant na may pilit ng ngiti. "Sorry sir, pero mas bagay sa iyo ang economy. Sumama ka sa akin." Walang pag-aalinlangan, tumango si Manny at naglakad patungo sa likod ng eroplano. Nang makahanap siya ng upuan sa economy, may mga naglingon, nagtataka kung bakit ang may first class ticket ay nakaupo sa coach. Mabilis kumalat ang bulungan. Mali ba binili niyang tiket? Baka hindi niya kayang bayaran ang first class. Ordinaryo naman itsura niya. Tahimik na umupo si Manny, ipinikit ang mga kamay sa kandungan, mapag-isip pero kalmado ang mata. Parang hindi siya nasaktan. Para bang inaasahan niya na mangyayari to. Samantala, bumalik ang attendant sa first class, mahinang tumatawa habang kausap ang kasama. Makasama ba yung lalaki na iyon? First class para sa mga karapat-dapat, hindi hindi niya tinapos, pero malinaw ang ibig sabihin. May mga ngumiti ng awkward ang mga pasahero, may tumango, may napasimangot dahil sa yabang ng salita. Pero sa gitna ng lahat, nanatiling kalmado si Manny, tahimik na presensya sa gitna ng tsismis. Tinitingnan niya ang maliit na bintana, ang mga ulap sa malayo. Hindi nila alam na sa loob lang ng 30 minuto, ang lalaking itinuring nilang ordinaryo ay magpapanganga sa buong flight, at ang crew ay makakatanggap ng bagay na hindi nila inasahan. Nagsimula nang maging normal ang loob ng eroplano. Sumara ang overhead bins, sinuot ang seatbelts, mabilis ang galaw ng attendants. Pero sa ilalim, may paparating na unos. Sa harap, ang attendant na nagdenay kay Manny ay bumulong sa kasama, matalim ang boses. "Grabe no, akala mo kung sino. Akala niya pwede lang siya kahit saan." Nagtaas siya ng kilay, proud sa desisyon niya. Tumawa ang kasama. "Buti na ipit mo siya sa lugar niya." Naririnig ng first class passengers, may ngiti. Bulong ng isa, halata talaga kung sino hindi bagay. Tumango ang isa, uminom ng wine kahit hindi pa umalis ang eroplano. Sa likod naman, tahimik si Manny. Inayos niya ang seatbelt at ngumiti sa matandang babae sa tabi niya. Ngumiti rin ito, pero nagtataka, sumulyap sa ticket stub na nakikita sa bulsa niya. Sa kabilang aisle, hinila ng teenage boy ang manggas ng nanay niya. "Ma, si Manny Pacquiao yon." Excited pero mahina ang boses. Nagkunot ang nanay. "Sino?" "Yung boxer. Champion. Tingnan mo." Susubukan niyang kunin ang phone, pero nahuli siya ni Manny ng tingin at mahinang umiling,
Ngumiti ng mabait na parang sinasabing sige lang, wag muna. Lumaki ang mata ng bata sa respeto, umupo ulit ng tahimik pero lalong lumaki ang paghanga. Lumipas ang oras, nagsimulang mag-serve ng drinks ang attendants. Nang humingi si Manny ng tubig, lumapit ulit ang parehong attendant na may inis. Inilagay ang baso ng may buntong hininga, halos hindi tumingin. Eto, wag mong maspil ha. Nasaktan ang mga nakarinig. Bulong ng isang lalaki sa likod, hindi naman ganyan magsalita sa pasahero. Lumakad palayo ang attendant ng walang pakialam, matalas ang tunog ng sapatos niya sa aisle. Nagsimulang kumalat ang bulungan sa buong cabin. May natatawa, sumasali sa panunuya. May napapasimangot, hindi komportable. Pero walang sumigaw o nakialam. Sa gitna ng lahat, nanatiling kalmado si Manny. Hawak ang plastic cup, matatag ang tingin, relaxed ang upo. Walang galit sa mata, puro tahimik na lakas na lalong lumalakas sa bawat insulto. Para bang may alam siyang hindi alam ng iba. Para bang naghihintay lang siya. Lalong naging matapang ang attendant dahil walang resistensya. Alam ko na hindi siya bagay. Akala nila pera o swerte lang bibilhin ang class. Pero halata naman kung sino tunay na first class at hindi. Tumango ang kasama, pareho silang natatawa ng mahina. Pero habang tumatawa sila, may businessman sa navy suit na nasa row ahead ni Manny ang lumingon. Pinagmasdan niya ang lalaking madaling itinakwil, napansin ang kalmadong mata, ang tahimik na dignidad. May hindi tama sa sitwasyon. Bumulong siya sa katabi, hindi ko iniisip na siya yung iniisip nila. At sa sandaling yon, lumalim ang tensyon sa hangin. Nararamdaman na ng lahat, mga pasahero, tagapakinig sa kwento, na malapit nang magbago ang lahat. Si Manny Pacquiao ay hindi ordinaryong pasahero. At malapit nang malaman ng lahat sa flight kung sino talaga siya. At tuloy pa ang kwento sa parehong estilo, kung gusto mo ituloy hanggang dulo sa Filipino, sabihin mo lang, para hindi masyadong mahaba to sa isang sagot. Pero ito na yung simula hanggang sa parte na nagiging obvious ang pagbabago ng atmosphere.